this episode, tutuklasin naman natin ang ganda ng capital city nila, which is Male City. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung mag-book naman po kayo Bayak Look, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Bell! I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Another vlog here in Maldives! Yes! And in this episode, pupunta na tayo ng capital city nila, which is Male. So nandito tayo ngayon pa rin sa Hulho Male. And then from here, sasakay tayo ulit ng bus. Phase 1 and then R5. oh, di ba? Dami namin natututunan. Yung R4 daw kasi, papunta lang siya ng airport. Yung R5, papunta siya ng Male mismo. So, nandito ulit tayo sa may same bus stop. So, super simple lang din naman ang transportation dito kasi maliit lang naman to eh. So, ayan, we're so excited with Male kasi first time namin mag-iikot doon. Kasi nga, gaya nga sinabi namin sa inyo last time, dito lang kami sa Hulho Male nag-stay for 2 nights. Noong una namin punta, noong 2019. So, now pupunta na tayo ng Male. Ipapafeel namin sa inyo yung vibe ng Male. And then, tingnan natin kung ano yung mga makikita natin doon, kung ano yung mga madidiscover natin. Ayan, ang dami nating questions na sasagutin. Maghintay na tayo ng bus. Ang dami ko na namang koda. So, ito na, papunta ng Male. Meron sa taas. Pwede tayo din sa taas. Ayan, para tayo magsi-city tour, guys. So, tara. Let's go. Doon tayo sa taas. Nakakaaliw. Diba? Ito pa lang para na tayo magsi-city tour. And then, tap lang natin. Ayan. Tara. Tap lang natin yung card natin. Ano tinap mo, bes? Baka magkamali ako. Okay na. This one. Tara, doon tayo sa taas. Akyat tayo sa taas. Akyat. Para tayong city tour. Ayan, dito tayo sa unahan. Guys, ano, sa pinakaunahan tayo. Tayo ang driver. Swerte na, dito tayo sa unahan. So, di ba? Para na rin tayo magsi-city tour. Pakita namin sa inyo. Later. Maya-maya, kasi nandito pa rin naman tayo sa park. Yung park na naman ang madadaanan na. Free city tour. Ito yung park na tinambayan natin last time. And then now, papunta naman tayo ng Male. The capital city of Maldives. Linis, no? In fairness, malinis siya. Pero yun nga, yung vibe niya nga, ano nga, para nga siyang subdivision. Para siyang private subdivision. Ayan. Ang ganda dito, oh. Eto. Punta tayo dyan. Pagka may time pa ulit tayo. Park yan, guys. Diba? Park pero walang tao. Kaloka, guys. Nakakalula siya. Lalo na pag magkakaliwa. Mag-turn. Oo. Nakakalula rin pala siya. May free rides pa tayo. We are loving Maldives na. May pa free rides. May pa free rides. Tapos may pa free city tour. Diba? And tingnan na ulit natin kung magkano maaawas mamaya. Kasi last time ang naawas lang sa atin ay 37 pesos. Ayun pala, yung 1 Maldivian rupees is equals to 3.7 na pesos. Ayan, paakyat na tayo ng ano. Ito na ba yun? Ay, hindi pa yan. Mamaya, papakita namin sa inyo kapag paakyat na tayo nung Hulho Male Bridge. Ito yung daan, guys. So, di ba? Dito pa lang, crystal clear na yung water. Pabalik na ulit ito ng airport. Oh my gosh. Ito pala mga nasa itaas. Akala ko kanina bubong. Ang galing ni Enzo. Solar pala to. So gumagamit din sila rito ng solar. Diba? So this is it. Paakyat na tayo ng Hulho Male Bridge. Ayan. And then makikita nyo pagtawid natin ng bridge, bigla siyang magkakaroon ng parang community talaga. As in community talaga. Nandun yung mga buildings. Ito na, patawid na tayo.
And then from here din naman, may makikita na kayong mga island na malalapit. Ayan yung mga private island. If I'm not mistaken, ayan yung mga bandos na private island. Ayan. At least, di ba, tignan nyo, may traffic light din siya. So, tara. Parang lakas ng alon na. Siargao yung alon na, oh, di ba? So, eto na. Ayan. Ayun, no, nakikita nyo ba yun, guys? O, di ba? Biglang meron doong mga matataas ng buildings. Diba? Ayan. Paakyat na tayo. Ganda dito. Grabe. Pwede ring maglakad, oh. Kung bet nyo maglakad, pwede siyang maglakad. Nagsa-sunset kaya dito ng maganda. See you. Ganda. Galing, no? Nagawan na lang ng bridge dito mismo sa may dagat. Ito, Mali na to, guys. Ayan na yung Mali. Diyan tayo papunta. Ayan. Ito yung Mali. Zoom natin. Ayan. Diyan tayo papunta. Diba? Ito, diba itsura niya? Sitting-city na talaga. Yung Hulumali kasi hindi pa masyado. As in, mas laid back pa siya. Pero ito, ayan. Sitting-city na siya. Actually, kahit saan ka tumingin, ang ganda ng dagat, pwede na talaga mag-swimming. Diba? Bago tayo makapunta ng Mali, meron na tayong city tour. Ang saya. Siyempre, diba? Pabebe na naman ang boses ko. Hindi tayo rito pwedeng masyadong umarte-arte kasi nasa local island pa tayo. Actually guys, yun din yung kaibahan na medyo conservative pa rin dito sa lugar na to. Kaya yun, ingat-ingat din. At saka dito, meron ditong mga, kahit sa may mga sa mga public island. Ano public island ba tawag doon? Yun. Local islands. Local islands pala yan. Doon, hindi lahat pwede ka mag-swimming ng naka-bikini. Meron silang tinatawag na public beach at saka bikini beach. Doon lang pwedeng mag-bikini. Unlike kapag doon kasi may mga private resort, pwede. Medyo conservative pa dito. Nasa Mali na tayo, di ba? Eto, mafe-feel nyo na talaga na city. Ang bilis nagbago ng itsura, no? From doon tayo sa Hulhumali na mas laid back. Eto, mas city na talaga siya. Tara, hanap tayo dito ng pwede natin pasyalan. Ikot-ikot tayo. Ito basta, pero hindi ko alam kung dito na tayo. Go pa tayo. Diyos ko. Ano ba yan? Parang masasagasaan na namin itong nasa unahan. Grabe. Bahala na kung saan tayo dalhin. Basta kapag kami nakita tayo magandang spot, baba na tayo. Ito yung kabilang side, guys. Grabe. Ayun, may mga naliligo daw. Nagsiswimming na. Grabe. Ay. Ang lalaki ng alon. Ganda, no? Grabe. Oo, mababaw lang. Kaya talagang pwede talaga siyang pag-swimmingan. Ayan. Itong area na to, may hawig naman siya sa Phuket. Ayan. Sasabihin namin sa inyo yung hawig para kahit papaano magkaroon kayo ng idea. Phuket at saka yung sa Bali. Kuta. Yung Kuta sa Bali. Yan na itsura dyan. So guys, naisipan namin bumaba dito kasi naisip namin interesting yung lugar. Yes, so nandito tayo. Makikita natin yung pinaka-bridge. And then, makikita natin yung dagat. So dito tayo. Ito yung pansimula natin. Let's go. Ganda, no? Woo! Grabe. Ang ganda. Bibilang na baka agad? Charot! Halika na. Tara. Lakad pa tayo. Ang ganda, oh. Tapos parang nakakita ko nung batong mga pang jackstone. Ano tawag doon? Ayan, oh. Uy, sarap dito tumakbo, oh. Guluhin natin yung mga kalapate. Woo! Ay! Ito yata yung artificial beach. Ayaw nga! Ito yung artificial beach. Diyos ko, artificial beach. Tapos ganito kaganda. Ayaw nga. Ito nga artificial beach. Ito guys, oh, nakalagay yun. Mali Artificial Beach. Oh, Diyos ko guys. Artificial beach. Tapos ganito kaganda yung tubig. Seriously, artificial.
Ano? Oh. Ganda ng tubig, no? Oh. Ayan, tingnan niyo yung mga bata, yung mga locals. Swimming talaga sila. Oh. Yan sila, oh. Di ba? Oh. Ang ganda. Ayun yung bridge. Ito yung mga pang jackstones, guys. So, ayan, oh. Oh, ayan. Oh, di ba? Umaming kayo. Ay! Umabot na dito. Yung hampas ng alon. Ito siya, oh. Ganda ng kulay ng tubig, no? Nakikita nyo, for sure, by this time, nakikita nyo, guys. Ito, kulay green. And then, yung medyo malayo, nagbo-blue. Ganda, no? Grabe. Dito pa lang, ang ganda na. Oh. Ang saya nila, oh. Ayun pa, oh, jackstones. Ang ganda rito sa part na to, oh. Ay, nako, picture perfect. So guys, oh, ito yung bet na bet kong ginagawa, oh. Woo! Di ba, dyan ako aliw na aliw, yung nagliliparan sila. Oh, ayan, oh. Woo! We love Maldives! Ang ganda. Imagine guys, ha, nandito pa lang tayo sa may artificial island. Ganito na yung itsura. I mean, artificial beach. Ganito na kagad yung itsura niya, di ba? And then, nakita nyo, ang daming pwedeng tambayan. Meron dito mga upuan. Tapos, family bonding talaga. Meron ditong duyan, kaya lang merong nakaupo. So, wag muna tayo dyan. And then, oh, grabe, oh. Ang daming kalapati dito. Nakakaaliw. Ay, grabe. Ganda, no? Ganda. No, fairness, ha? Nandito pa lang tayo niyan. So, tara. Hanap pa tayo pwede natin pasyalan. Kung dito, mamaya mag-asa sunset, balik tayo. Pero kapag hindi, kahit wag na siguro, 3 o'clock pa lang guys ha, ganyan na siyang kaganda. Pasok tayo dun sa loob-loob, hanap tayo ng pwede nating puntahan. Tara guys, pasok tayo sa mga ali-ali. Actually, dun sa may labas, puro talaga siya restaurant, ganyan. And then parang hilig lang sa kape, no? Oo. Yeah. So ayan, no, naririnig nyo. Oras ng prayer nila. Yan. From time to time, maririnig natin yan. Yan. Ay, mosque to, oh. Ay guys, mosque. Ayan. Pumunta sila dito. Kasi oras ng prayer. Ayan. Nagpapasukan sila. Ayan. Siyempre, wag na tayong pumasok dyan. Wag natin silang gambalain. Kasi oras ng prayer nila. Diba? Lahat sila doon papunta. Galing, no? So, ito talaga, more on Islam na talaga yung religion nila dito. Actually, nakaka-amaze lang kasi doon. Imagine niyo guys, ha? Nasa taas talaga to ng mismong dagat. Nagawa nilang ganito. Tapos, asing naging city talaga siya. Pero ayun nga lang, ang alam ko, meron silang sinusunod kung hanggang saan lang yung taas nung building. Kasi nga syempre malambot yung ilalim dahil dagat siya. Ito yung ganitong daan, it reminds us of Bali. Ganito yung sa Bali, Mayakikipot. Pero ito, mas ano to, mas modern. Pakita namin sa inyo yung pinakadaan. Ito yung pinakadaan niya guys. Diba? Mas modern. Kasi, yung sa Bali, minsan lubak-lubak. Tapos, minsan asin sementado lang. Ito talagang ganyan siya. Para rin siguro hindi madulas. Pero yun nga lang, ingat din. Kasi kahit ganitong kaliit, may dumadaan ng mga kotse, ganyan. So, dapat talaga lagi tayong alert. Kasi kung hindi, masasagasaan tayo. Yan, tumabi na tayo. So guys, so, tingnan nyo, di ba? Hindi siya ganun ka-modern. I mean, modern naman siya, commercialized, pero meron pa rin kasing mga luma-luma pa rin structure. Structure na naman. Ito pa, oh. Diba? Very iskinita. Ayan, oh. Si Enzo kasi yung arte-arte. Feel na feel, pero ang ganda rito, oh. Pang pictorial. Diba? So, naghahalo pa rin yung modern at saka, yung may luma pa rin siyang style. Pero guys, ha, timbrehan lang kaagad namin kayo. Ganun eh, no? Oo, para lang din alam ninyo. Yes, maganda tong party na to, kahit yung dagat maganda. Pero hindi ito yung ano ha, yung pagpunta nyo rito, parang paradise ha. Hindi siya ganun. Hindi dito sa lugar na to. Kasi nandito pa nga tayo sa may city eh.
So ito, maganda siya, pero hindi naman yung ano nga, hindi siya yung parang yun, magiging paradise sa parang yun. Oo, kasi from time to time makakakita pa rin kayo dito ng basura, ganyan. So ganun din siya. So pinapakita lang din namin sa inyo yung ano, yung muka ng Maldives, kasi yung Maldives pagka sinabi mo, unang naisip natin mahal, pangalawa paradise, depende kasi talaga kung saan kayo pupunta. Etong alley na to guys, so nakakatuwa. Ito, hindi namin alam kung hotels, apartment, or condo. Ayan. Gantong kaliliit yung mga alis dito. Ito guys, oh, ang gandang school nito, oh. Super modern. Ayan. Ang modern nitong school na to. And then, dito sa paligid, oh. O, diba? Meron ding luma ding style. So, naghahalo din yung bago at saka yung luma. Ayan. Diba? Guys, so, nakakita kami ng parang pier. Ang hindi namin alam kung ito yung mga papunta ng airport. Ay, taray, oh. Tawi-tawi. Oh. Very much tawi-tawi. O, di ba? Kahit pala sa Maldives, meron din namang ganyan. Hindi lang sa atin. Itong ferrying to, hindi namin alam kung saan siya papunta. Or ito yung ginagamit na ito yung mga tawag doon, day tour. Mga dolphin watching, ganyan. Oh, guys, oh, di ba? Very tawi-tawi. Diba? Hindi lang naman sa may Pilipinas may ganyan. Problema talaga ng lahat. No? Imagine guys ha, nandito na tayo sa may Maldives ha. And ito talaga, yung pinaka bread and butter talaga nila, tourism. Pero, ganyan pa rin, meron pa rin talaga. So nasa tao na talaga, no? Totoo. Pero grabe, sobrang linaw sana ng tubig. Para nga din sa tawi-tawi. Sobrang linaw ng tubig, Sa market, pero oo, meron talagang mga lumulutang-lutang. Pero to be fair din naman, ha, baka naman kasi isipin, dito mas konti. Oo. Ito, pagdating dito wala na. Konting lakad lang guys, wala na dito. Unlike sa Tawi-Tawi kasi, parang halos lahat ng mapuntahan namin, meron. So dito wala na yan. So dito, baka, mas na ano nila, na may maintain nila. Pagka siguro may nakikita silang kalat, bago pa dumami, nakukuha na kagad nila nilinis. Guys, yung lalim na nito, oh. So, ay, may isda, oh. Ano tong isdang to? Pufferfish. Pufferfish ba? Ano ba to? Parang. Ay, oo nga pala guys, di ba naalala mo? Kaya nga pala kami pa super na-amaze sa airport. Kasi pag silip pala namin nung kinabukasan, yung papunta kami sa island, sa Tulhagiri, nakakita nga pala kami ng maliit na pating. At Pati saka, ano nga yun? ano? Pagi. Pagi, ano may pagi? Stingray. Oo. So ngayon nga pala dito, nandoon ka lang sa may malapit na area, may makikita ka na. So ito nakakita ka agad ako ng pufferfish. Pufferfish nga. Oo. O diba? Ibig sabihin malinis pa rin talaga yung dagat nila. Ayan o, guys, ang daming isda, ang lalaki o. Ang lalaki niya, no? Oh. Ito iba-iba kulay oh. Ay grabe, nakakaaliw. Oh. Ay. Diyos mio, sorry ang OA ko na naman. 'Di ba? Nandito tayo sa parang pier, pero parang ang nakikita natin mga isda ay nasa aquarium. Hindi, ganito yung nakikita natin pag tayo, snorkeling tayo sa Palawan. Exactly. At sa kanila, nandito lang yan sa pier. Di ba? Nakakaaliw. Sino mag-aakala makita ka ng mga ganyang isda na nandito ka sa pier? Totoo. Di ba? So yun nga, tapos yun nga sa airport, nakakita na kagad kami ng pating last time at saka nung stingray. So ibig sabihin, buhay na buhay pa talaga yung dagat ng Maldives. Ay naku, ang ganda ng Maldives. So tara na guys. Ay, ang laki nitong isdang to oh. Kulay blue. Ang laki oh. Ang ganda ng kulay. Eto pa oh. Grabe. Sorry naman, parang ayaw na naming umalis dito sa pier. Ang dami namin nakikitang magagandang isda. 'Di ba? Kailan ba kami tumulak sa akin? Naloka ako. Shokot ako. Diyos ko guys, tignan nyo naman. Ayan sa Enzo oh. Diyos ko, kapag kami tumulak sa kanya, diretso dagat ka agad. Grabe, wala man lang talagang harang, no? Nakakatakot. So tara, lakad na tayo. Ay, nakaka-amaze ang Maldives. Ang sarap dito magpa-picture. Parang gusto ko dito magpa-picture.
Alin? Oo, yung kulay blue. Kaya lang ang lalim niya eh. Ayan siya, oo, kulay blue. Blue siya. Kaya lang ang lalim. Ayan siya yan. Ayan, oh. Ayan. Ganda. Grabe. Guys, ang lalim niya, pero kitang-kita siya sa camera. Ganong kalinaw yung tubig nila. Guys, ayan, dahil sa kachismosahan natin, nakapagtanong tayo. Meron din pala rito mga speedboat going to Mapushi. Nakita kasi namin. And then, same lang din naman, $25 siya. So, ibig sabihin, pwede sa airport, pwede rin dito. Same lang din naman yung presyo. Pero dito, ang mas maganda yata, 7 beses, 7 times yung biyahe niya papuntang Mapushi. Guys, Diyos ko, hindi kami makamove on. Daming isda eh. Sana nakikita nyo siya. Ang ganda niya kaya. Grabe. Ganda. Ay, ang linis ng tubig nila. And guys, eto, dito yung pinaka-Malacanang nila. Ayan o. President's Office ang nakalagay. Pero hindi siya pwede i-video ng malapitan. So, carry na natin yan. Ay, Diyos ko. Ang sarap ng ganitong buhay, di ba? Ito yung talaga magiging grateful ka na lang na nandun ka sa isang lugar na yun. Ito mismo yun. And then guys ha, sinusubukan namin siyang i-enjoy on a budget. Kasi last time, ang totoo, ito kasi syempre kami makakapag-differentiate. Yung last time kasi namin, nandun kami talaga sa may pinaka-private island. So yes, na-enjoy naman namin siya. Kaya lang kumbaga lagi naming minamaximize yung oras. For example, pagkakataon. At syempre, mahal yun. Parang ayaw namin lumabas ng kwarto namin. Tapos mayat maya, nandoon lang kami sa may pinakahagdan. Tapos nagpapakain kami ng isda. So kumbaga hindi namin siya na-enjoy na as in yung nandoon ka lang sa beach. Hindi kami doon masyado nag-beach. Kasi nga iniisip namin, Diyos ko, ang binayaran natin dito yung mismong accommodation. Unlike ito, tignan nyo, di ba? Na-enjoy natin siya. Mura lang yung nakuha nating hotel. So, carry lang kahit hindi natin siya mapakinabangan masyado, tutulugan lang natin siya. So, ito yung ginagawa natin, ini-enjoy natin siya, di ba? And then, of course, para makilala pa natin ang mukha ng Maldives. Alam niyo naman, di ba? Para makilala natin yung locals, kailangan natin pumunta ng palengke! Oo, bandang huli magiging palengke tour na talaga tayo, no? Pagka malapit na kayo sa market at saka sa shopping area, marami nang lalapit sa inyo kasi talagang aalokin nila kayo na mamili, sasamahan nila kayo. Katulad ngayon, meron kami kasabay, inaaya niya kami. Siguro may porsyento kasi sila. Ayan o. Ito kasi, shopping area na to guys. Ayan, shopping area na siya. Ayan, si Kuya. Tinuturo niya tayo kung saan mamimili. Thank you! Bye-bye! So tara, punta tayo sa pinaka-local market. Guys, merong mga lumalapit pero hindi sila ganun ka-aggressive. Hindi ka nila kukulitin kung ano yung mga inaalok nila. Oo, basta sabihin mo lang, yes, no, thank you. Salamat kasi marunong sila mag-Tagalog. Gagulat. Ibig sabihin, meron na rin talaga mga nakakapunta rito. Pero kasi mura, parang ganyan. Kabayan, mura. Oo. So ito, papunta na tayo ng market. Favorite ko talaga yung mga market so far ha, sa mga pinupuntahan natin. Kasi nga, di ba, mas nakikilala natin yung culture, ano ba yung mga tinda nila. And then, mas nakikilala natin yung mga locals. So tara, pasok tayo. Luckily, nagpapasalamat tayo na bago tayo nakapunta rito, nakapunta na tayo ng Tawi-Tawi. Kasi if not, ang sasabihin ko sana, ngayon lang kami nakakita ng market na nasa dagat. So ngayon, alam na natin hindi. Kasi sa Tawi-Tawi meron. So tara, pasok tayo dito. Ito yung mga paninda nila. Yan. Grabe, no? Ang organized pa rin ng paninda nila, no? Ito, oh. Mga prutas. And then, mga gulay. Ang organized, no? Oh, di ba? Malinis siyang tignan, no? Ang linis niyang tignan. Tara dito pa. Ayan, oh. Ang linis niyang tignan. Ayan, oh. Ang linis niyang tignan, guys. So, may pinya dito. Tapos dito, ang luwag ng palengke nila. Mas organized din yung palengke nila dito. Ayan. Maluwag siya.
maaliwalas yung palengke. Ano ba yung mga prutas nila dito? Kasi hindi naman. Yan, may guabas, may atis, merong pongkan. Same din, may mansanas. Ayan. Bananas. Guys, may tumawag kay Enzo. Tinawag kami palayo na local chocolates. Ayan, pati ibang foreigners. Ano lasa? Chocolate talaga. Bukayo. Bukayo? Oh, bukayo. Ah, okay. Ayan, oh. Oh, diba? Masarap daw sabi ni Enzo. Bukayo siya, bukayo. Oh, sila pa tumatawag para tumikim kayo. Ay, mga paninda niya. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Labas natin guys. Oh, ayan. Dagat na naman. Di ba? Para nga rin siyang tawi-tawi. So, buti na nga lang guys, nauna natin yung tawi-tawi. Hindi na tayo Yes. magugulat dito. Yes. At saka maisip natin, ay hindi, may ganyan din sa bansa namin. Di ba? Ganun. Ay naku, nakakatuwa yung tawi-tawi. World class talaga yung dating niya. Kasi tignan nyo naman, para ma-experience natin to kailangan nyo pang pumunta ng Maldives. Yung pala, meron naman pala sa tawi-tawi. Ay, meron ditong fish market, pero sarado yata. It's 4 p.m. Sarado siya. Hindi namin alam kung umaga lang nagtitinda or magbubukas pa lang siya maya-maya. Tapos halika dito, ito pa oh. May ukay-ukay dito. Ayan, nabubuhayan na naman ako. Gusto ko kasi mga ganitong vibe. Yung doon nga lang sa India, hindi pa namin kinaya. Kasi napunta kami dun sa may talagang pang-local na pang-local. Yung hindi talaga pinupuntahan ng mga turista. So ito, pasok tayo dito. Ah, ito, meron din ditong mga... Ano tawag dito, bes? Ukay-ukay. Ayan, oh. Ah, diba? Kita, ito. Tara, pasok pa tayo. Ayun yung sinasabi namin sa inyo, guys. So, diba? Meron din siyang mga kalat-kalat. And then, ito, yung mga ganito, mga local karinderias to. Tapos hindi mo na nga maiintindihan kung Indian food ba, Sri Lankan food, or Maldivian food. Kasi parehong-pareho talaga. Actually, kapag hindi pa kayo nakakapunta ng India, Nepal. and then ng Nepal, ito yung unahin nyo. Hindi kayo kaagad maku-culture shock sa ganong mga, I mean, yung ganong culture, ganyan. Kasi ito, mas maano sila, mas, ano ba tawag doon? Approachable. Tapos, mas palabati sila, ganyan. Pero kapag nauna ka na sa India, nauna ka na sa Nepal, maning-mani na sa'yo dito. Yun yung sabi ko dapat sa'yo Oo. kanina. Wala na to. Hindi ka na rito masyadong maku-culture shock. Siguro na immune na tayo. Oo, ayan, ako dyan, may mga ganito. Yung ang gulo-gulo nilang ganyan. Pagka nagbaba ng produkto, mag-uunahan sila. So, ganun siya. So, hindi na kayo masyadong maku-culture shock kapag nakapag-India na kayo at nakapag-Nepal. Yung sa Tawi-Tawi naman kasi, kaya kami na-culture shock. Kasi, Pilipinas siya. Hindi namin in-expect na merong ganun sa Pilipinas. It's 5 p.m. Pero tingnan nyo, sarado na lahat. Ang aga rin pala nagsasara dito. Mali City to guys ha. Ayan o. Ito, supermarket, sarado na din. Tapos ito pa. Dito rin o, close na din lahat o. Lahat close na. Ang galing. Lumulungkot din yung feels eh. So, tara. Sana may makainan pa tayo. Tara, hanap tayo ng makakainan. Ay, maganda rito guys oh. Diba? Ang dami ritong foreigners talaga. And then, ine-explore nila kahit itong pinaka-city. Kasi iba dumidiretso na minsan ng private island eh. Or nung iba pang mga local islands. At least ito, pati sila, ine-explore pa rin nila itong Mali at saka yung Hulhumali. And then ito, puro to bilihan ng pasalubong guys. Maya't maya, meron sa inyong lalapit para alukin kayo. Siguro nga kasi meron sila doong porsyento. Thank you. Mura. Mura price. Thank you. So, ayan. So, pinlano sana natin pumasok ng palengke. Pero yung prutasan at saka vegetables na yung natitira, wala na. Ang aga nilang nagpo-close. Akala nga namin magbubukas pa. Kasi ba ganun sa atin sa palengke? Magbubukas sa umaga tapos magsasara ng tanghali. Tapos pagkapahapon, magbubukas ulit kasi bibili ulit ng tanghali. Ay, ng hapunan. But, hello. Thank you. Ayan, puro dito mga souvenir. Bye-bye. Ayan, ganun naman. Alokin ka lang nila. So, no ka lang ng no or thank you ka lang ng thank you. Maliit lang tong Mali, guys, ha.
Pero, ang daming mosque. Kaya hindi sila nagsisiksikan sa isang mosque. Ang dami nilang napupuntahan. Ayan. So dito din, hindi din uso ang helmet. Wala kaming nakita na naka-helmets. Oh my gosh. Ay, grabe naman yung traffic na dito sa bandang ko. Ito guys, so traffic na siya. Sobrang sikip ng daan. Tara, sundan lang natin sa Enzo. Hanap na tayo ng makakainan natin. Mukhang yung araw din dito, lumulubog. Alas 7. Kasi lagpas alas 5 na pagkaliwa-liwanag pa. Naman, very old quarter Hanoi vibe. Diba? Ay, grabe. Nasa isang lugar tayo, pero ang dami-daming vibe na naibibigay niya sa atin. Ito naman guys, tambayan ng mga locals. Very Kathmandu vibe naman dito. Ayan, Nakakatawa, no? Ang mixed culture na rin kasi nila eh. Pati yung lahi. Talagang mix na din. So, itong kahabaan na to, lahat to ay shopping area. Pero, karamihan, sarado na. Diyos mio. Kasi ito pa, meron pa dito isang beach, oh. Ayan, oh. Diba? Ayan. Ang kulit, no? At dito guys, meron ditong shower. Diba? Pero guys, ito talaga yung nag-catch na attention ko. Ito siya, oh. Meron ditong mangrove. Ito na sa gilid guys ng ano. Ito. Ayan. Ano to? Babae, lalaki? In 1, 2, 3. Babae. Kasi marami siyang, ano to? Fruits? Ano tawag dyan? Buto. Ay, yun na yun. Bulaklak. Diba? Ayun natutunan natin sa Zamboanga, sa Pink Beach. Ayan guys, tignan nyo naman. Dito din na meron silang artificial beach. Nasa kabilang side na tayo. Okay. Yung mga locals naliligo lang sila. Diba? Ang kontento nila sa buhay. Ganda. Pa-sunset na rin guys, no? Ay, naku, tagal pa ng sunset. Alas 8 pa yata. Charot. Grabe yung init. Init pa rin. 5:30 na. Guys, nakahanap kami ng ice cream. Yung ice cream, 15 pesos. Ay, 15 pesos tuloy. 15 Maldivian rupee, which is, magkano sa atin? 55 pesos. So, tikman na natin. Ito, yung kalaban ko, panipuri, 30. Sabi tayo, ice cream. Hello? Ice cream for 2. Chocolate. Ito na yung ating ice cream. Cheers! Cheers! Diba, ice cream, 55 pesos. Yan lang naman. Ang init kasi dito guys. Ang dali niya matutunan. Ice cream muna tayo. Sa init ang panahon, sakto-sakto. Ganun siya. Isa pa nga. Ano siya lasang Milo? Oo, lasang Milo siya. Actually, super safe dito, yung maganda. Kaya lang ayan, kaya kunyari may mga foreigner. Tapos susundan tayo ng mga locals nga na merong mga shop or paninda. Aalokin ka nila na pumunta sa shop nila para tumingin. Tumingin lang naman. Ayun lang, free lang daw. Ngayon ang narinig nyo ba sa likuran namin? So, yun lang naman. Pero generally, safe. Tagal na namin naglalakad, wala naman kaming na-feel na parang mananakit, mambabastos. Maalok lang talaga sila. Oo, pero dito lang sa particular na part na to ha. Kasi nandito yung local na mga markets. Ito lang, yung mga bilihan lang ng mga pasalubong. Ayan, ang daming foreigners. Ayan, nandito sa may plaza kanina, yung sa merong mga kalapate. Ayan sila, ganyan lang din. So, ayan yung buhay din na gusto namin. Yung nakaupo lang yung ganyan. Muni-muni lang. Yung hindi naghahabol. Ito, mga foreigners din sila. So, yan lang yung mga gusto naming buhay. Yung hindi tayo naghahabol. Yung na-enjoy mo every moment. Ayan yung nakaupo lang sila, Kung pwede ko lang sa inyo ipakita ng close-up. Charot. Kasi ano yung sarap. Pag tinitignan mo sila, masaya na sila nung ganun. So, kaya yun din yung talaga yung ano namin, yung way namin of travel. Ayan, lakad lang kami ng lakad.
Tapos ayun nga, so ito safe. Parang wala pang nambastos, walang nangulit, Wala pa nang haharas. walang nangaharas. And ito ha, wala pa kami nakikitang namamalimos. Ayun. Wala pa. So ayun siya. So ito, malalakad mo lang siya. Again, ng 30 minutes, dulo-dulo. So parang 1 hour. Kaya lang sobrang init talaga. Yun lang talaga, medyo nakaka-exhaust lang talaga siya. Taray, oh, may Burger King. Tapos tingnan nyo naman yung location ng Burger King. Ito sa loob, air-conditioned siya. And then dito order. Tara, pakita muna namin sa inyo yung labas. Pwede din dito. Oh. Ito yung view. Ay, oh, may playground. Dito para sa mga may kids. Meron ditong playground. And then, ito. Tingnan nyo naman to. Ito ang view natin. Kung dito tayo sa labas. Oo, di ba? Ganda ng view natin. Dito lang tayo sa labas, kahit medyo mainit. Yun yung view natin, guys. So, sana mag-sunset dito na maganda, no? Nandito tayo sa Burger King Mali in Maldives, and here's our view. Ayan. Ito yung airport, guys. Ayan yung airport. And then, waiting tayo ng sunset pero parang wala. Tapos tignan nyo to. O, ang linaw ng tubig. O, diba? O, ang linaw ng tubig. So, dito lang tayo. Tambay lang muna tayo dito. Here's our meal for tonight. Gabi na, guys, ha. Kaya lang hindi ko alam kung bakit hindi pa dumidilim dito sa Maldives. So, ngayon, nagano lang muna kami, Burger King. Kasi, yung last na kinain natin na biryani, Diyos ko, sinikmura. Ayun, sabi ko, sinikmura ako. Siguro dahil sa sobrang anghang. Hindi naman siguro dahil sa pagkakaprepare ng pagkain. Baka sa sobrang anghang, hindi lang sanay. So, itong kinain natin, magkano lahat? Guys, in pesos guys, 1,152. 1,150 to lahat. Pero natuwa ako rito, meron silang frozen Fanta. Ayan. Tapos, ang nakakaloka, kinukutsara siya. Ang alam ko, di ba sa atin, ini-straw pa rin to. Dito kinukutsara. Ito naman yung panalo doon, guys. So, itong view. Actually, ang kita natin dito yung airport. Ayan. Tapos dito, ang linaw pa rin ng tubig, oh. Ay, grabe. So, yun na lang yung binayaran natin dyan. So, tikman nga natin. Ba't ganito kasi? Oh. Taray. Para tuloy siyang naging ano. Ang tawag doon. Ice cream. Kamusta ba yung araw namin dito sa Mali? Okay, bakit ba namin to ginawa? Wala rin, charot lang. Hindi, syempre. Oo, trip lang namin. Gusto lang namin sa inyo ipakita. You know guys, kasi ganito kapag ka kasi nagta-travel ka na, nakikita mo na kasi dapat lahat. Unlike kasi nung hindi ka pa nagta-travel, tingin ka na tingin, huwag na tayo magcharutan, di ba kapag sinabi mo Maldives, ang pinapakita lagi, yung luxurious na lugar, yung maganda, yung pinaka, ano tawag nito, yung parang paradise nila, ganyan. Hindi napapakita yung local side, na yung normal lang. For example, ngayon yung Mali. To be honest, buti na lang nakita na namin yung tawi-tawi. Oo, bago tayo pumunta rito. Kung hindi namin nakita yung tawi-tawi, baka sabihin namin, extraordinary to. Kasi di ba parang saan ka naman makakakita? Nasa may ano ka talaga, city to kasi Tapos, ang ganda kagad ng dagat. Yung palengke nasa dagat. So, buti na nakita na natin siya sa tawi-tawi. So, ibig lang namin sabihin, kahit sa ang bansa, merong lugar na sobrang ganda. Meron din namang ano lang, so-so or yung parang normal lang. So, Mali is just a normal place or city. Ganun din naman. And then, ang kaibahan niya lang, of course, dito kasi mafe-feel mo kahit paano yung local vibe, yung culture nila, paano ba sila kumilos. Kasi kapag kapunta mo naman kasi ng mga island, touristy siya. Luxurious life kagad yung mga experience mo doon. At makakasalamuha mo doon, mga turista din katulad din, mo. Unlike dito kasi talaga, makakasalamuha mo yung mga locals talaga. Pero, syempre, sa mga susunod na araw, pupunta naman tayo nga sa may pinaka local island naman. So tingnan naman natin yun, kasi yung local island na pupuntahan natin, yun din yung sikat na tourist spot din dito. Pero yun nga, kung gusto niyo talaga ng luxurious na experience, hindi na kayo dadaan sa ganito. Pero kung katulad namin kayo na gusto namin yung ninanamnam yung vibe, yung medyo nakikita mo yung locals, ayan,
good na good to sa inyo. Ang maganda sa ginagawa natin, kinikilala natin yung lugar. Yes, yung lugar, ano ba yung kinakain nila, saan ba sila tumatambay, pati yun tinatambayan namin, paano ba sila mag-usap. Kasi doon mo makikita, mababait talaga sila. Ay, medyo hindi sila mabait. Ito talaga super safe siya. So, ayan. So, nandito pa lang naman tayo sa pinaka city. Ay, isa pa sa napansin mo, parang sa Tawi-Tawi rin, ano yun, everywhere you go. Maraming boting na lumulutang, guys. Oo, ang dami mga plastic bottles, kahit sa dagat, kahit sa park. So, ganun din naman. So, again, yung mga nakikita natin sa Pilipinas, hindi lang yan sa Pilipinas. All over the world, meron yan. Hindi lang talaga yun yung nafo-focus. Unlike kasi sa atin, syempre tayo, mga Pilipino tayo, nakikita agad natin yung bansa natin. So, yun lang yung kaibahan. So, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. And magkita-kita ulit tayo kasi bukas pupunta na tayo ng Mapushi. See you everyone! Bye!